Ayun, good day sa lahat. So meron na naman tayong dalawang helmet ngayon na i-comparison kung ano yung kinaganda ng bawat isa, and then kung ano yung mas pipiliin mo, and syempre sa price range mostly yung hinahanap ay syempre medyo mura, and then maganda yung specification, and then kung ano pa yung mga features nito, kung ano na feel natin dito. Both helmet po ay na-review na natin to, mga past video natin dyan, hanapin nyo lang, nandyan lang yan. Ito yung MT Stinger version 2, and then ito yung Spider Corsa Breezy Edition na may kulay pink. So meron ito, may red. Tapos ito yung sikat nilang limited edition po ito ng Spider Corsa Breezy Edition, yung may ganto. Medyo pahirapan na yung makakuha nito ngayon, pero ngayon meron tayong isa dito. So sa MT Stinger naman, ito yung pinaka latest nilang release ng MT helmets. Ito yung brand na ginagamit ko. And then sa price range, magkaiba sila. Medyo mahal yung Spider Corsa, and then syempre ito naman yung mas mura. So ano nga ba yung mas maganda sa kanilang dalawa and affordable para sa inyo? So syempre kung affordable, syempre alam nyo naman yung price nito nasa 3 plus lang, and then ito naman nasa 4K plus. So ayan, tingnan nyo muna. So siguro unahin natin si Spider Corsa. So medyo itabi muna natin si Stinger. Ayan, medyo pausog lang natin doon. So ang gamit natin syempre yung GoPro. So kasi yung cellphone natin na iwan ko yung stand doon sa bahay. So GoPro lang muna. So naka linear mode tayo. And syempre kunin, and hawakan natin syempre sa unang hawak natin, and hindi siya mabigat, hindi din siya magaano. So ayan yung look niya. So yung kanyang visor, hindi po siya parang gold, pero parang rose gold, something ganon. Parang meant to be sila ng kulay pink dito yung kanyang visor. So hindi pa siya gold. So may pagka rose gold something siya na medyo pinkish. Ayan. So syempre pinlock ready po yan. Ayan. Ayan yung look ng Spider Corsa Breezy Edition. Ayan. And then kung ano ba yung nakalagay dito ay basahin natin. ECER 22.06. So mostly binibili dito ay size XL 61-62, and then yung bigat niya ay nasa 1,550 plus 50 grams. So overall nagre-range po siya 1,600 grams, and may nakalagay dito na final QC2 pass. Tapos ayan, stay breezy as always, and then yung ICC, tapos yung Spider, and then yung pangalan na Corsa. Ayan kung nakikita nyo, ayan. So ayan yung look niya sa harap, and yung design niya ay parang SJC. Kung alam nyo yung helmet na SJC, ayan yung looks niya. And then ito yung sa loob niya, yung kanya mga paddings. So yung strap niya na gamit or lock dito ay quick release pa rin. And then syempre merong emergency pull. And then yung mga paddings. And syempre pakiramdaman natin kung gaano kaganda yung kanyang paddings dito. Ayan. So nafe-feel ko dito napaka-pino ng kanyang cover ng kanyang paddings. And then syempre intercom ready. Sa nagtatanong about sa Spider Corsa, sa mga hindi nakalam, Spider Corsa po ay intercom ready, penlock ready, scratch resistant yung kanilang mga visor, both yung clear lens at saka yung itong rose gold na visor nila. Tapos ano din siya, shockproof din yung kanyang visor. So syempre dahil Spider mostly naman kagaya ng SEC ay dual visor. So ito yung switch niya para sa second visor niya. Ayan. And ito yung lock niya para hindi siya masyadong liparin or kumabilis. So ito yung gap sa kanyang dual visor. Ayan. Tapos ang sa loob naman nito, wala nakalagay dito na eyeglass ready. And then sa kanyang specification, hindi ko rin nakita na pwede siyang gamitan ng eyeglass, pero I think pwede naman kasi dito may parang space. Ewan ko lang kung sakto to sa nag-eyeglass pero wala nakalagay dito. Kung nagtatanong ka, wala nakalagay dito na eyeglass ready. So yan yung look niya kapag binuksan. Ayan. So intercom ready, pinlock ready. Pwede mo siyang lagyan. And then meron pa tong nilalagay dito na parang design niya. Close muna natin para makita nyo. Ito yung nakakabit dito. Ayan o.
Yan yung parang goma na cover. Ayan, kung nakikita nyo. May free siya na ganyan yung nalalagay dito sa kanyang pin lock, screw type na lock, no? Ayan. Kung nakikita nyo yan. Dyan yung nilalagay. And then, yung kanyang graphics naman na nakalagay dito is parang nakarap siya. So, napakaganda. Yung spoiler niya ay minimal lang. Napaka short type. Siguro mga 1.3 inches or 1.2 kung hindi ako nagkakamali. So, may lock, dito, may on-off. Yung kanyang vent sa likod or exhaust ng hangin from front papunta dito sa likod. Ayan, functioning. And dito naman sa itaas, ayan, may on-off din dito ng kanyang air vents, functioning. And then dito naman sa harap. So hindi to mahaba na masyado na video kasi nga na video na natin to or na vlog na natin to. So gusto ko lang ipakita sa inyo or i-compare itong dalawang helmet na napakasikat, I think. So meron siyang aerodynamic cuts. Ayan, kung nakikita naman siguro. Ayan, ayan yung looks niya. And kapag bibili ka ng Spyder Corsa na Breezy, may dala talagang lens na kagaya nito. Kung ganitong kulay, ganito din yung kanyang kulay ng kanyang lens, no? So may clear lens din siya na free and dust bag. At saka yung nilalagay dito na parang goma. So sa kanyang price, sakto lang yung design. And sa paddings, okay din. Loaded naman yung kanyang paddings. May nakasulat dun sa loob. And then dito, okay naman yung kanyang mga visor. I mean yung paddings. And then yung smoothness ng kanyang paddings, okay din. And syempre matagal mga moy yung paddings nito kasi latest to. And nakalagay din doon sa kanyang specification na may anti-smell something siya, na hindi siya madaling magbaho, no, or mga moy. And then yun yan yung chain curtain niya, siguro mga nasa 3 point something or almost 3 yung kapal. Ayan. So tabi muna natin yung Spyder Corsa na introduce ko naman sa inyo. Dito naman tayo sa Stinger. Ayan, medyo pusog natin dito. So yung kanyang yung before natin makaligtaan, yung kanyang quick release na kung paano siya i-change yung kanyang visor, nandito po sa loob. Same din yung doon sa mga ibang helmet na mga unang release, ay dito pa rin yung kanyang quick release ng kanyang visor. So kasi dito sa Stinger man nakita ko na bagong mechanism na siguro napanood nyo na din sa mga ibang video, pero introduce pa rin natin kasi nga magandang i-compare sila about sa price and then sa mga specifications. So dito na tayo sa empty Stinger. So wag kalimutan yung quick release niya nandun sa loob. Itong Stinger naman dito sa labas. So tatalakay natin to. Ayan, usog muna natin yan. And then syempre dito tayo sa Stinger. Empty helmet po to, Stinger version 2. So ayan, tignan nyo muna yung looks nya. Napakaganda, napaka sharp looking. Ayan, ayan, ayan sa harap. Ayan, ayan. And then kung ano nakalagay dito sa likod, basahin natin. ECR 22.06 DOT FMVS 218 certified. And then may SCC, ayan, may Philippines siya na tatak. Tapos may pangalan dito, Stinger POUN empty helmet Stinger 2 or version 2. So yung bigat niya ay nasa 1,550 grams only. So size large, ewan ko sa size XL kasi yung Spyder Corsa ay size XL, no? So nagre-range siya sa 1,600 grams. So ito ay sa large naman ay 1,550 grams. So medyo magaan siya ng konti. And then yung ano naman ito, yung design naman ito, meron siyang lagayan dito ng intercom. Ewan ko kung battery ng intercom or mismo yung unit ng intercom. So ewan ko lang kasi hindi naman to ginagamit masyado. Pero pwede siyang lagyan ng mga halimbawa mga pera na papel. Pwede mo siyang gawing alkansya kung gusto mo, or something na valuable na maliit lang na magkakasya dito. So meron siyang screw. Ayan, meron siyang dalang maliit na alin na gamit or tools
meron siya sa kanyang box. And then yun, yan, tignan nyo muna yung kanyang paddings. Ayan, napaka solid ng kanyang paddings. Ayan. And then sa taas naman, yung fabric dito ay iba. And as of now, sa na-notice ko, mas maganda yung paddings ng MT kaysa doon sa Spyder Corsa. Kung i-compare lang natin about sa paddings, kumbaga mas mataas yung puntos nito para sa akin, kasi nafe-feel ko kasi nawakan ko naman kanina yung Spyder Corsa about sa kanilang paddings, and versus dito mas maganda yung paddings ng MT. So ayan, napakaganda. Kapag hinawakan mo, mafe-feel mo talaga na maganda siya. So sa smoothness naman, about sa smoothness ng paddings, parang same lang din sila ng fabric na ginamit sa kanilang mga paddings, no? Napaka-smooth din ito. So, ayan, intercom ready din po siya, yung Stinger version 2. And then, yung famous dito sa version na to, and yung kanyang quick release na isang pindot lang, mahuhugot mo na yung visor, and then ma-change mo na. Hindi kagaya doon na itataas mo pa, tapos medyo i-down mo pa yung kanyang quick release na lock sa kanyang visor. Ito, mechanism ng kinetic mechanism nakalagay dito or nakasulat. So isang pindot lang siya, kahit sinusuot mo, pwede mo siyang i-change kahit hindi mo na siya hugutin sa yung sa head mo, sa ulo natin. Ay pwede mo na siyang ma-change kahit hindi mo siya tinitignan. Pwede mo siyang ma-change yung kanyang visor. So napakadali. And syempre, napaka literal talaga po to na quick release na lock sa kanyang visor, no? So ang price nito ay nasa 3,000 plus. So tingnan muna natin nga pala yung harap. Syempre buksan natin yan. So nga pala, meron siyang minimal lock. Kung familiar kayo sa mga minimal lock na mga na-review natin ng mga helmet, so meron din siya. Ayan. Ayan, pag narinig nyo yun, ay nakalock na yung visor. Ayan. So minimal lock lang po siya. So ito yung sa harap niya na nose cover or something na goma. And then yung vents, napaka wide ng kanyang vents dito sa may baba. So excuse me, meron siyang 4 na vents, and hindi rin or wala rin nakalagay dito na about sa kanyang kung eyeglass ready ba siya. So napaka-attractive ng kanyang paddings, no, kasi nga kulay sky blue or blue. Ayan, napaka-solid ng mga paddings, and parang same din sila ng Spyder Corsa na may space dito. I think pwede naman siyang paggamitan kung nag-eyeglass, no. So ganon din sa Spyder Corsa. So parang may mga similarity sila. And then syempre, yung Stinger ay single visor. So single visor lang po si Stinger. Ayan. So ang kagandahan naman dito sa kanyang visor ay photochromatic. Kung hindi kayo familiar sa photochromatic, pwede nyo dyan i-research yung photochromatic. Pero sa pagkaalam ko, yung photochromatic ay kung masyadong mainit or masyadong masilaw sa labas, nagiging dark, nagiging super dark yung kanyang visor, no. And then kung gabi naman, kung medyo malamig, I think ay medyo naglalasaw or nagiging malasaw yung pagkakulay black niya. Ganon din sa Stinger ko na helmet. So no, ang Stinger ko ay 3 years na. So it's been siguro 3 years ago or 4 years ago, meron na silang photochromatic na visor, no, na ginagamit sa kanilang mga MT helmet na brand. So ayan, yung kanyang tawag dito. Kanyang spoiler naman ay naka-thread. Ayan, naka-Allen thread. Yung sa Spyder Corsa naman wala. Parang pinipindot lang and then hinuhugot, pwede siyang alisin agad. So dito naman ay naka-threaded type na Allen. And then yung kanyang spoiler, hindi din sila magkalayo. Siguro mas lamang lang to ng 1 point something, malapit sa 2 inches. Siguro mga 1.4. Ito siguro mga 1.7 I think, kung di ako nagkakamali. And then dito naman sa likod, ayan. Meron siyang singawan dito pero wala siyang switch na para i-off. So hindi naman siguro ito mapapasukan ng tubig kasi pag ganyan naman ang paggamit nito. So yan, nakita nyo naman kung ano yung MT Stinger. So sa price and sa mga nasabi natin ng mga specification ng bawat isa, siguro naman ay meron na kayong idea, no. So isa tong Spyder, kung hindi nyo alam, again, Spyder Corsa Breezy Edition. And then
MT Stinger na version 2 na naka kinetic mechanism. So ito naman ay quick release lang na nasa loob yung quick release. Ito naman super quick release or literal na quick release. So isang pindot lang ma-release mo na. So sa price range 3,000 plus, ito naman ay 4,000 plus. So kung ako pagpipiliin, pareho silang gusto kong bilhin. Kung akong naghahanap ng isang helmet kasi pareho silang parang same din sila ng kanilang shell. Kaso lang medyo pointed yung MT kaysa kay Stinger. So si Stinger kasi parang pabilog, pa-bulky ng paganyan, medyo pataas na pabilog. Tapos ito naman pointed, tapos tumaas, tapos naging pointed ulit sa likod. So kung ikaw ano ba yung prefer mo, kasi iba-iba naman tayo ng gusto or prefer na mga design sa bawat helmet na binibili natin. So same din sila na may aerodynamic cut sa gilid papunta sa likod. And ganon din sa kay Spyder Corsa. So same sila na parang nilapat na tawag dito, parang sticker wrap, or hindi siya kasi paint eh. Mafe-feel mo talaga na parang ni-wrap lang yung shell, hindi siya paint kasi yung mostly na mga painted na mga helmet ay nag-fade. So same sila, parang sticker lang, parang wrap. Ayan. So kayo kung ano yung gusto nyo, syempre kayo nang bahala, but at least na-introduce ko sa inyo and nalaman nyo kung ano yung bawat isa, yung kinataas niya or saan ba yung mas maganda para sa'yo. So hindi ko alam kung photochromatic yung kanyang lens kasi wala naman nakalagay sa kanyang or walang nakasulat dun sa kanyang visor. Ito kasi meron siya nakasulat, so medyo advantage lang ng konti yung dito niya sa Spyder Corsa. Kung nakikita nyo dyan yung tawag dito, lapit muna natin para makita nyo masyado. Yung dito mas lamang lang siya kasi meron na siya ganito. So kay MT wala siya, yung parang free dito nilalagay na screw type, di kagaya ng Spyder Corsa meron ito. So kayo kung ano yung type nyo or gusto nyo na helmet, both sila na maganda and quality and tested. Nga pala, dual visor sa single visor, and then medyo mahal, medyo mura. So kayo nang bahala magpili dyan kung ano yung mas prefer nyo. So yun lang sa video na to, at least nalaman nyo kung ano yung mas maganda sa kanilang dalawa. Kayo na yung judge doon. So para sa akin both sila na maganda. Yung matters lang dito yung budget, kung saan yung aabutin ng budget. So again, ito ay 4 plus, so ito naman ay 3,000 plus. So yan lang sa video na to. Double peace.